question. Seryoso na ba ang kalagayang medikal na ito na nakakaapekto sa aktwal na kalagayang pangkalusugan ni Marcos? So that his discharge of his duties and functions as president can now be considered to be affected, equivalent to either temporary incapacity and later on to become permanently incapacitated si Marcos na magpapatuloy sa kanyang tungkulin at kanyang mga pag-duty at function bilang tagapangulo ng Pilipinas. Yan ang punto de vista na nais nating mabigyan po ng emphasis. If Marcos is suffering from a critical condition in an advanced stage of a diverticulitis medical condition, bakit kailangan itago ang katotohanan? Kasi hindi siya nagpakita. There are 3 or 4 schedules sa loob ng Malacanang. Iisang schedule lang ang sinipot niya. Remember, ang kanyang tatay, si Marcos Sr., was suffering from a condition of lupus erythematosus. Lupus is not life-threatening kung bago pa. But kapag napabayaan po siya, ang lupus ay isang autoimmune deficiency disease or ailment na pwedeng makaapekto sa kidney at atay na siyang nangyari kay Marcos Sr. So lalo na kung ang medical condition ni Marcos Jr. ay apektado na rin ng kanyang chronic drug abuse na ginagawa, matagalang pag-abuso sa illegal na droga na ibinulgar ng kanyang kapatid. Well, lahat naman yata ng physical observation nagpapakita na siya po ay nakakalulong sa droga. Mas madali po ang vulnerability ng health condition ni Marcos na mas lalong lumala at mabilis ang paglala ng kanyang kalagayan dahil po sa kalagayang siya ay matagal na nag-abuso at gumagamit ng illegal na droga. So ang isang simpleng sakit na sinasabi niya na diverticulitis lang ito ay posibleng nagkaroon na po ng mga espekulasyon ng taong bayan na nagkaroon ito ng komplikasyon. Mga kababayan, ang pagkakaroon po ng malubhang sakit ng presidente ng Pilipinas sa ating kalagayan nakabatay po ito sa mga probisyon ng saligang batas o ng konstitusyon na dapat kung seryoso ang karamdaman o kalagayang medical, mental at physical ng presidente that can affect the performance of duties and functions related to the office of the president, kailangan pong magkaroon ng full public disclosure of information, medical update at the same time kung ano po ang aktwal na kalagayan ng presidente. Nakasaad po yan sa Article 3, Section 7. At ganoon din po sa mga tungkulin at obligasyon ng presidente. So nasa konstitusyon po yan, mga kababayan, na i-demand ng taong bayan ang pagkakaroon ng malinaw at transparent, hindi po niloloko o hindi dinidiskartehan ang taong bayan na style palusot hinggil po sa kalagayang pangkalusugan, pang-medikal ni Marcos Jr. Bakit? Sapagkat po nakalagay yan sa saligang batas na kung hindi na kaya ng presidente na pamunuan ang buong bansa, paandarin ang buong gobyerno at maging pinuno ng estado at ng buong lipunang Pilipino, may options po siya. Number 1, pwede siya mag-resign. Kung ayaw niya mag-resign at nasa sangkot po siya, ang presidente, for that matter, sa kalagayan ni Marcos ngayon, sa iskandalo ng malawakang korupsyon at pandarambong at paglabag sa saligang batas, sa iba't iba at samosaring krimen related sa plunder or corruption, dapat siyang mag-resign. Kung hindi siya mag-resign, pwede siyang matanggal sa pamamagitan ng impeachment mechanism na siya naman pong ginawa nilang idiskarel at isabotahe dito sa unang De Jesus complaint na pakana nila Marcos at nila Lisa Araneta and of course nila Boji D, ang Speaker of the House ngayon, at ni Martin Romualdez. Pwede rin pong matanggal sa pagkapangulo si Marcos kung magkakaroon po siya ng karamdaman
that will render him incapacitated. Ibig sabihin po, hindi na niya kayang gampanan ang kanyang panunungkulan at kapangyarihan at ang mga duties and obligations of a president. Permanent incapacity or temporary incapacity. At ang panghuli, yung kamatayan, death. Yan po, no? So, ito po ay usapin tungkol sa pambansang seguridad sapagkat ang presidente ay commander-in-chief ng buong armed forces ng Pilipinas that include not only the armed forces of the Philippines but also the Philippine National Police among other armed services. Ang presidente din po ang tinatawag na primus inter pares, the first among equals when it comes to the term of leading the government. Ayan. Bagamat tayo po ay representative Republican democracy with three branches of governmental powers, the executive, the legislative, and the judiciary, na tinatawag na co-equal branches, but there is the first among the officials of the government. At yan po ay ang presidente. Kaya mahalaga po na healthy ang pag-iisip at healthy din po ang pangangatawan at kalusugan ng humahawak ng kapangyarihan ng pagka-presidente. Yan. So this is not an issue that we would like to divert away from the central and principal issue ng pagkakasangkot nila Marcos at nila Romualdez sa pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan. This is a continuing issue na kung bakit kailangan pong ilantad, ihayag ng may katotohanan at matuwid na paglalahad ng mga datos at impormasyon kung ano talaga ang kalagayan na ngayon ni Marcos Jr. matapos ang 2 beses na inamin mismo, Malacanang admitted by way of media release and media briefing na ginawa po ni Aling Claire Marites Castro, yung national barker ni Marcos, na inaamin nila na una, 3 days ago, si Marcos Jr. ay na-ospital. At siya ay nagstay overnight sa hospital at ang pagkakaalam pala natin sa St. Luke Hospital. Subalit, umuwi daw, according kay Claire Marites Castro, at siya ay nasa stable condition, ngunit siya ay under monitoring. However, si Marcos Jr. daw ay kaya pa namang mag-discharge ng kanyang duties and functions. Very vague, unclear, and very gray area ang mga inilahad sa unang pagkaka-ospital ni Marcos Jr. Obvious na may pinagtatakpan, obvious na may itinatago. And then, 2 days after nun, nagsalita si Marcos, briefly, sa isa sa mga public engagement niya, sabi niya, doon sa mga naghahangad ng aking pagkakasakit o hindi magandang pangyayari sa aking kalusugan, don't get too excited, sabi niya, ni Marcos. Ako po ay mayroon lamang diverticulitis. Yun, medical term ito, medical condition ito. Kaya, nag-usap kami ni Dr. Lorraine Maribadoy, ang kapartner ko, sa Bigwas ng Agila, at pinaliwanag ni Ma'am Lorraine Maribadoy na ang diverticulitis ay pamamaga ng isang bahagi ng ating bituka na tinatawag na diverticulum. So, ang diverticulum ay parang isang portion sa buong sistema ng ating bituka na kapag ito ay na-infect ng bacteria o ng anumang foreign objects na ipinasok, alam nyo na, through backdoor o kaya through intake, may na-infect ka, pwedeng mamaga itong diverticulum. At ito ay tinatawag na diverticulitis. Yun. Anything na may itis na mamaga, like tonsillitis, na mamaga ang tonsils. May infection yon dahil sa foreign objects, sa bacteria o germs. Kaya ka nag-antibiotics. Pag tinawag na pancreatitis, na mamaga ang pancreas. Appendicitis, na mamaga ang appendix. Yun po yun mga kababayan. Pero pag tinawag na pakisitis, na mamaga ang pitaka ng mga magnanakaw na politiko. Pakisitis. Yun na lang sanang sakit ng bawat mamamayang Pilipino.
namamaga ang pitaka. Pitakasitis. Sa pera. Hindi yun eh. Ang namamaga sa pera, ang mga bulsa ng mga politiko na mga magnanakaw sa pangunguna ni Marcos at nila Romualdez. Well, going back to this, diverticulitis, ang binanggit po ng mga kakilala nating doktor, lalo na po ng kasama ko sa Bigwas ng Agila, program namin na si Ma'am Lorraine Maribadoy, nagbalik na po ang Bigwas ng Agila. Ito rin po ang dating Laban Kasamang Bayan. And we have a podcast system or type of discussion program. Na-upload ng video at may mga snippets or cut-out video. At kasama ko si Ma'am Lorraine. Ang diverticulitis naturally, sabi ni Ma'am Lorraine Maribadoy, as a doctor, by profession and by training, hindi naman niya nakakamatay kaagad. Subalit kung ito ay malala na at napabayaan at hindi po na-diagnose at hindi po ginawa ng medical intervention like surgery, pwede po itong maging life-threatening. Maging critical ang epekto nito sa katawan ng tao. At banggit pa niya na kung ang tao ay mahina ang katawan, mahina din po ang kanyang nerve system, mahina pating utak syempre dahil addict sa matagal na panahon, the way Senator Amy Marcos described her brother Bongbong Marcos Jr., according to doctors sa kanilang medical opinion, mas malala at mas magiging madali ang paglala ng karamdaman na isang simpleng diverticulitis lamang sana ay pwedeng ito ay maging malala because of the state of the body system na naabuso dahil sa matagalang paggamit ng illegal na droga, which is the case allegedly pointed to Marcos, no less than by his own sister, Senator Amy Marcos. Ayun. Kaya mas madali pong maging malala ang kondisyon niya dahil nga mayroon siyang problema sa chronic drug addiction. Ayun. Kaya pala hindi lang ito pwedeng diverticulitis. Kaya, kaninang araw na ito ay nagpalabas na naman ng medical or media briefing itong si Claire Marites Castro. At nagkasagutan sila sa ilang reporters nang tinanong siya bakit hindi magsalita ang doktor na nag-attend sa kanya, mag-hold ng press briefing kasama ang health secretary. Para nang sa ganun po, medical expert ang nagpapaliwanag nito at ano ang epekto at implikasyon ng kalagayang medikal na ito ni Marcos sa kanyang kalusugan sa buong pagkakaroon niya ng kapangyarihan bilang presidente. Aba, nagalit si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya, bakit? Nagpapaliwanag naman kami Nagbibigay naman kami ng impormasyon. Sinabi ng isang reporter doon sa kanyang media briefing sa Malacanang, hindi naman po tungkol ito sa iyong briefing. Tungkol ito sa pagiging tugma at pagiging tama ng kalagayang paglalahad sa kung ano ang medical condition ng presidente. And that can only come from medical experts who are attending to the situation of Marcos, including ang kanyang Secretary of Health, mga kababayan, na doktor din yan, si Dr. Ted Herbosa. Kung hindi po seryoso o life-threatening o critical ang antas na inabot nitong isang simpleng sakit sana na diverticulitis na kaya namang gamutin by oral intake ng medication or antibiotics, bakit kailangang pabalik-balik si Marcos Jr. sa ospital? Ayon. That brings us to the question, seryoso na ba ang kalagayang medikal na ito na nakakaapekto sa aktwal na kalagayang pangkalusugan ni Marcos, so that his discharge of his duties and functions as president can now be considered to be affected, equivalent to either temporary incapacity and later on to become permanently incapacitated si Marcos na magpapatuloy sa kanyang tungkulin at kanyang mga pag-duty at function bilang tagapangulo ng Pilipinas. Yan ang punto de vista na nais nating mabigyan po ng emphasis. If Marcos is suffering from a critical condition in an advanced stage of a diverticulitis medical condition, bakit kailangan itago ang katotohanan? Kasi
Hindi siya nagpakita. There are 3 or 4 schedules sa loob ng Malacanang. Iisang schedule lang ang sinipot niya sa Malacanang today. And that is the full investiture of the 4-star rank and full posisyon na bilang Chief of the Philippine National Police sa kay General Nartates. Dahil considered resigned or retired, early retirement, ang nangyari kay General Diwata Torre. So, sinipot ni Marcos, lumabas siya at briefly, nagpakita siya upang magkaroon ng full rank investiture of 4-star rank at full position declaration na full Chief PNP na, hindi lang acting Chief PNP, si General Nartates. At after that, hindi na po nag-engage si Marcos sa kanya mga schedules. Hindi na po siya makita. Kaya, may karapatan po ang taong bayan na mag-demand kung bakit ito ang nangyayari. Bakit itinatago at bakit nag-aalangan na ilahad ang buong katotohanan na siya namang dapat obligasyon tungkulin sa ilalim ng batas, sa ilalim ng saligang batas, nila Marcos at ng kanyang gabinete. At yan din po ay karapatan ng mamamayan na sila ay maimpormahan kung ano na ang kalagayang pangkalusugan ng presidente. Kung ito ba ay nasa antas na hindi na niya kayang pamunuan pa ang bansa, hindi na niya kayang i-discharge ang kapangyarihan at ang kanyang mga gawain at tungkulin bilang presidente, edi dapat mag-step down siya. Dapat wala na siya. At sundin natin ang nakasaad sa saligang batas na tinatawag nating constitutional line of succession. Ayon. Which states that when the president or the office of the president is rendered vacant temporarily or either permanently, either of the situation na nag-resign ang presidente, that is a permanent vacancy, namatay, permanent vacancy din yan, namatay while during his or her incumbency, and third, rendered incapacitated or na-impeach at na-convict sa impeachment court. Ayaw ngang bumitaw ni Marcos sa kapangyarihan in spite na ang malawak na pagkakaroon ng sistematiko at organisadong krimen sa pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan ay naghuhumiyaw ang katotohanan ng walang pinagkaiba sa pagiging mastermind nila ni Romualdez. And yet kapit toko siya sa kapangyarihan. And that is where the context of full public disclosure of the information on the current situation and actual health condition of Marcos come in. Yan po ang pinanggagalingan ng perspective na dapat ilahad ni Marcos at ng kanyang team ang katotohanan sapagkat hindi pwede na permanenteng hindi siya nakikita at parang kunwa-kunwarian pinagtatakpan at itinatago nila na siya pa rin ang presidente, pero ang nagpapatakbo na sila Ralph Recto, ang kanyang mga cabinet officials at ang kanyang asawa. Well, ka Eric, hindi ba from the very start yan naman talaga? Si Lisa Araneta naman talagang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos at sila tambaluslos kung kaya nangyari itong kalunos-lunos na 1.4 trillion pesos na pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng bayan. May katotohanan po yun. But speaking from the actual perspective of the occupancy of the power and position of the president, kung hindi po kaya ni Marcos na physically, medically, by virtue of the condition ng kalagayan ng kanyang pangkalusugan na usapin, dapat siyang umalis. Ano po ang gagawin para ito ay maipatupad? Itong Article 7 and Article 3 na sinasabi sa saligang batas regarding the health of the President. Pwede pong Chief of Staff na naman si Bronner Pwede po ang Chief of Staff na sa kasalukuyan si General Romeo Bronner Jr. at sasamahan po siya ng National Security Advisor. And at least 3 hanggang 5 na mga senior cabinet officials ni Marcos at kasama ang Health Secretary at kakausapin si Marcos kung ano talaga ang kanyang kalagayan. And then,
pag nakita po na mayroong degree or antas ng incapacity na hindi na niya kayang mag-discharge ng duties and functions niya, hindi niya na kayang gampanan talaga ng maayos, matino at matuwid ang pamumuno sa bansa bilang presidente, well, matagal namang hindi niya nagagampanan, kaya nga nagkaletse-letse ang ating gobyerno, an-an, and Diday Luces, ang aking tiyahin na asawa ni Ka Leo Luces, si Diday Ipipanya Paduga ng Barangay Duran, Dumalag, Capiz. O, kumpleto ha. Ayan, Auntie Diday ha. Pwede pong sabihin ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines at ng National Security Advisor na pwede nang umalis si Marcos at susundin natin ang constitutional line of succession. Eh syempre, hindi papayag dyan si Ralph Recto. Hindi papayag dyan si John Vic Rimulya. Hindi papayag dyan ang mga magnanakaw at swapang sa kapangyarihan at pera na mga gabinete niya. However, kung may paninindigan po itong si General Bronner at pwede po niyang i-request ang Defense Secretary at ang National Security Advisor at ang Health Secretary, pumunta sila kay Marcos at sabihin, Mr. President, we think that your health situation right now is already equivalent to an incapacity condition. Pwede ka na pong umalis, magpahinga ka, magpagamot ka, and let the constitutional successor, who is going to be the Vice President, na siyang magiging substitute and become the President. Wow! Hindi po yan siyempre tatanggapin nila Lisa Araneta at nila Bongbong Marcos Jr. Sapagkat alam po nila na makukulong si Marcos, makukulong si Romualdez at dapat silang ikulong, dapat silang papanagutin. That is why they are holding on to power ng napakadesperado at itinatago at pilit na inililihis ang katotohanan ng seryoso po ang medical and health condition ni Marcos Jr. Dahil kung hindi seryoso po yan at hindi sa antas na pwedeng critical at life-threatening, bakit pabalik-balik siya sa ospital? Ibig sabihin hindi kaya ng oral medication or antibiotics ang diverticulitis, or baka hindi lang diverticulitis. Kasi kapag ikaw ay lulong sa illegal na droga like cocaine, no? Tinitira yan na parang shabu din, pwedeng tamaan po ang brain cells mo, madamage ang iyong heart, ang iyong lungs, at ang iyong atay, at iba pang internal organs. Which, baka hindi lang ito diverticulitis. While we do not entertain speculation, but we cannot refuse na pwedeng magkaroon ng assumption ang taong bayan ng iba't ibang pananaw kung gaano kalubha at ano pa ang mga malulubang karamdaman ni Marcos Jr. because hindi po sila naglalabas ng kapanipaniwala at buong katapatan na medical bulletin and medical condition report of the President as required of them by the Constitution. Yan ang dahilan kung bakit pwedeng tumakbo sa isipan ng taong bayan kung ano po ang kalagayan ni Marcos. Yeah. Lowell Lozana Jr. Wow, na-mention ni mo ko ka Eric Idol. Minaw Kunaw from Zamboanga del Sur. Thank you, Lowell, for your support. Na-appreciate ko at iba pa mga nandito. Greyher Dalumpines and Nets Lanon and Pio Cornets. Allah, si Pio Cornets. Sino pa mga nandito? Dapat pala sa kaliwa ko gamitin kasi nagbablock siya sa camera ng isang cellphone. Okay? Reo Rapada. Shout out naman ka, Eric. Kagawad Reo Rapada of Pampanga. Thank you, Kagawad Rapada. And shout out din, hindi ako naka-live kagabi. Ginanap po ang alyansa sa pagkakaisa ng mamamayan, no? Calling for Marcos resignation ng mga leaders ng iba't ibang organisasyong multisektoral sa buong Kamaynilaan, including from Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and even as far as Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and buong Metro Manila, dyan po sa Barangay Tagumpay, Project 4, Quezon City. Kay Cap Ventura at sa mga
barangay officials ng Barangay Tagumpay Project 4, Quezon City. Maraming salamat sa inyong generosity of providing the venue. Precious Cardabe from Thailand. Mag-ingat kayo dyan, Precious. Spontaneous Agreb. Wow. Agreb ba talaga? More power from Hong Kong. And Ace Angelo. Sana matuluyan na siya, Ka-Eric. That is a possibility. Remember, ang kanyang tatay, si Marcos Sr., was suffering from a condition of lupus erythematous. Lupus is not life-threatening kung bago pa. But kapag napabayaan po siya, ang lupus ay isang autoimmune deficiency disease or ailment na pwedeng makaapekto sa kidney at atay na siyang nangyari kay Marcos Sr. So lalo na kung ang medical condition ni Marcos Jr. ay apektado na rin ng kanyang chronic drug abuse na ginagawa, matagalang pag-abuso sa illegal na droga na ibinulgar ng kanyang kapatid. Well, lahat naman yata ng physical observation nagpapakita na siya po ay nakakalulong sa droga. Mas madali po ang vulnerability ng health condition ni Marcos na mas lalong lumala at mabilis ang paglala ng kanyang kalagayan dahil po sa kalagayang siya ay matagal na nag-abuso at gumagamit ng illegal na droga. So, ang isang simpleng sakit na sinasabi niya na diverticulitis lang ito ay posibleng nagkaroon na po ng mga espekulasyon ng taong bayan na nagkaroon ito ng komplikasyon. Ayon. So, kailangan po natin itong talakayin sapagkat Marcos Jr. and those who try to prop up him, yung gumagamit sa kanya upang manatili ang poder kapangyarihan at kanilang pagkontrol sa poder, like sina John B. Cremulya, sina Ralph Recto, they do not have the authority to discharge or execute the duties and functions of the president sapagkat hindi po sila elected ng taong bayan. At wala po yan sa saligang batas na kapag incapacitated na, hindi nakakayanin pa ng presidente na ipatupad ang kanyang tungkulin at mga gawain bilang presidente o pangulo, kailangan pong sundin ang nakasaad sa saligang batas, which is ang pagbibigay ng kapangyarihan in the transition of power through the constitutional line of succession sa kanyang vice president. Nagkataon na yan po ay si Sara Duterte. Iyon ang problema nila ngayon. Sapagkat ayaw ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng kanilang mga tauhan at ng grupo ng CPP, NPA, NDF at ng mga hilaw at pink na mga hilaw na komunista at yellow pink zombies, no, na manumbalik ang Duterte brand of leadership. Kaya ayaw nilang magpapatuloy na nagkakasakit si Marcos Jr. But nobody can prevent a universal karma. Kinakarma na ba si Marcos? Posibilidad. O ito ba ay divine providential to bring him to his right place na dapat umalis na siya sa pagkapangulo sapagkat nalulugmok at lumulubha ang kalagayang panglipunan. Lumalawak ang krisis hindi lamang sa politika kung hindi pati na sa ekonomiya. At ang lalong naapektuhan sa patuloy na pangungunyapit at pananatili sa poder nila Marcos at Romualdez ay ang mamamayang Pilipino. Ikita naman ninyo mga kababayan, parang wala tayong presidente sa nangyayari ngayong pang-uupat at pang-uudyok nila Tito Soto, nila Erwin Bendalo Tulfo, at nitong pambansang virus na si Risa Hontivirus, at pati itong arrogante at hambog na Coast Guard General ba siya? O Commodore is General, Admiral is 2-star. Itong si Tariela, na bata-bata ng CIA sa Pilipinas, kung makaatake sila ngayon sa China, parang gusto nilang dalhin tayo sa digmaan. At parang gusto nilang sila ang magre-represent ng pagiging makabayan sa Pilipinas. Baluktot ang kaisipan at pananaw nila. Hindi po sila pwede na magsalita at umatake sa karatig bansa at official representation ng gobyerno ng isang bansa, China man yan o hindi, sapagkat ang presidente lang po ang may tungkulin na maging chief architect of the foreign policy, of the foreign relations ng ating bansa.
Hindi si Ontiveros, hindi si Erwin Bendalo, hindi si Tito Soto, hindi po mga politikong pulpol na ito, at hindi po pati itong si Tarielang Hambog. Ang China po is one of daw kapantay na halos ito ng Estados Unidos ng Amerika pagdating po sa economic power, military superiority, at lawak ng kanyang poder at impluensya. Hindi naman tayo sinasakop. Ang usapin po ng West Philippine Sea, South China Sea ay maritime dispute na mayroon din pong umiiral na ganyan sa pagitan ng China at Vietnam, China at Malaysia, Indonesia, Malaysia, at iba pang karatig bansa. Subalit nag-uusap sila, nagninegosyo sila, at maayos po ang ugnayan nila. Bakit tayo kailangan pumunta sa digma-digmaan? Bakit kailangan nating pasukan ang pang-uupat? Alam po ba nila na ang China ay major trading partner ng 121 countries in the world, including America? And our major and primary trading partner for the last 20 years ay China. Hindi Japan, hindi Korea. Alam ba yan nila, Hontiveros? Na ang major trading partner natin sa pagninegosyo upang ang ekonomiya natin ay hindi malugmok at mayroon tayong negosyo na maayos, China ang number one trading partner ng Pilipinas. Ang major import natin, 68% ng import natin nanggagaling sa China. At ang ating mga nickel at mga minerals sa Mindanao at marami pang bahagi nito ay direktang ibinibenta natin sa China. And we have more than 300,000 Filipinos sa Hong Kong, sa China, sa Macau, mga kababayan, na nagtatrabaho at nabubuhay po bilang mga manggagawa sa abroad. Hindi ba naisip ito ng mga ambisyuso na maging pangulo at bidabidahan na sila Hontiveros at sila Tito Soto, itong sila Bendalo Tulfo, at itong si Tariela nagtapang-tapangan? Alam niyo ba ang pinanggalingan nito? Binastos ni Tariela si Xi Jinping. Si Tariela po, kung admiral man ng kulukoy na to, wala tayong pakialam. But he is a public official and he is a uniformed officer. Hindi siya ang pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng mag-atake ng isang gobyerno o ng isang leader ng isang bansa, lalo pa may diplomatic relationship tayo, kapareho ng mga binanggit ko, na pwedeng pagmulan ng hindi maayos na relasyon at pwedeng lumala sa konflikto. Pero paulit-ulit ginagawa ito ni Tariela. Minumura niya at iniinsulto si Xi Jinping. Okay yan, matolerate mo yan, matolerate ng China yan kung yan ay ordinaryong tao. Pero ang gumagawa paulit-ulit sa loob ng 3 taon na halos, ito si Tariela ay pinupuntuhan at ginagamit ng CIA para mag-udyok ng digma-digmaan at pakikipagkiskisan sa China in what appears to be actually an issue of maritime dispute. Hindi po ito territorial dispute. There is no territorial claim of award na atin po ang dagat at katubigan na yan na sinasabi nating West Philippine Sea. Yan po ay bahagi ng exclusive economic zone but not as an actual territory. At yan ay kiniklaim din po ng Vietnam, hindi lang ng China. O bakit tahimik tayo sa mga construction efforts and activities ng Vietnam? Bakit China? Sapagkat ang interes ng US na banggain at kiskisin ay ang China at ginagamit niyang Pilipinas as proxy or substitute sa pakipagkiskisan. At itong kulukoy na Tariela, itong kulukoy na si Risa Hontiveros, si Bendalo Tulfo at si Tito Soto at iba pang pulpol na politiko, sumasakay. Nakala mo sila lang ang may franchise na nagmamahal ng bansang Pilipinas. Ang lahat ng ingay ng ito, ng baluktot na pang-uupat at pang-uudyok na ipasarado ang Chinese Embassy, palayasin ang mga diplomat nila, hindi nila alam na pwedeng ito ay kapahamak ng libo-libong mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong, sa Macau at sa China, at ang mga export ng saging, mangga, durian, pinya
at iba pang mga export natin sa China at ang iba pang pagbili ng mga minerals natin like nickel na nagkakahalaga po ng billions of dollars every year ay pwedeng ikalugmok ng ating ekonomiya? O saan si Marcos dito? Bakit siya tahimik? During the time of Rodrigo Duterte, kapag may ganyan, sasabihin niya tumahimik kayo. Wait until you are the president, but until I am the president, my duty and my obligation is to be the chief architect of foreign policy and foreign relations. Mga kababayan, hindi to usapin ng pro-China o pro-anti-America, anti-China. No, this is a question of leadership. Sa kalagayan ni Marcos ngayon na hindi siya makapag-function ng tama at ang mga nang-uupat na mga tarantadong politikong ito, nakasama nila itong hambog at aroganting Tariela na ito, sinipa pala ito sa PMA discharged dishonorably due to cheating and lying. Ibig sabihin, pandaraya at pagsisinungaling. Itong si Tariela. No? Mantakin mo, ikot siya sa mga university at dala niya ang mga caricature sa kanyang PowerPoint presentation, kinukutya at ininsulto niya si Xi Jinping. Kung ang gumagawa niyan ay ordinaryong tao, hindi masyadong mabigat yan. Baka palagpasin ng China. But if you are an admiral, 2-star rank sa Coast Guard, and you are the designated spokesperson ng gobyerno para sa issue na ito, sa maritime dispute na ito, and yet you are attacking a head of state and the head of the government with almost 2 billion population, number 2 or halos kapantay ng Amerika pagdating po sa economic and military power, and yet udyokan mo ang mga Pilipino na maging magalit sa China. Tarantado itong Tariela na to, no? At itong mga politikong ito, mga hipokrito. O bakit hindi nyo aminin na ang nagkokontrol ng halos 80% ng ekonomiya, mga Filipino-Chinese, losyutan, eroplano, sa airport, sa beer, sa sigarilyo. Henry C. at pamilya niya, George T. sa mga bangko. No? Halos mga Chinese, Filipino-Chinese families ito na nagpapatakbo ng ekonomiya. O palayasin nyo rin sila. Kay Chinese ang kanilang apelyido, mga kulukoy. This noise of nonsense hypocrite politicians, mamamanid siya na ito kung si Marcos ang nandyan. At sasabihin niya, tumahimik kayo. Hindi tayo makikipagdigma. Dialogo, pakikipag-usap ng maayos. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, kung ang issue niyo binubomba kayo ng tubig, milyon-milyon ang budget ng Coast Guard, bilyon-bilyon, bumili din kayo ng pangbomba, o bombahan kayo ng tubig. Why should you become a crybaby pretending to be a victim of bullying when in fact, ikaw ang nag-uudyok upang kiskisin ang sitwasyon dahil yan ay utos ng Estados Unidos, proxy, na hindi siya ang front, tayo ang ginagamit, samantalang ang mga bansa kagaya ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei ay maayos naman po ang kanilang relasyon sa China in spite na mayroon din po silang umiiral na maritime dispute. And again, ulitin ko po it's not about territorial issue. Ang exclusive economic zone ay hindi teritoryo. Ito ay extension ng ating borderline of territory na bahagi ng katubigan upang ikaw ay may priority for maritime exploration, for fishing rights, and other rights afforded to you, not as a sovereign authority, but as a sovereign right. Hindi mo yan teritoryo. Pero pag sinabing Bataan, Zambales, pag sinabing Mindanao, Davao, General Santos, teritoryo yan. Hindi po yun ang inaagaw o hindi yun pinag-aagawan. Ang pinag-uusapan ay ruta at ang malawak na katubigan na almost 3 million acres. Ang laki at lawak, inhabitable. Hindi po yan pwede tirhan. At walang deklarasyon ang arbitral ruling ng United Nations na atin yon. Ang sinasabi lang ng UN, arbitral ruling na yon sa panahon ni Pinoy Aquino, na yan ay hindi pwedeng i-claim ng isang bansa. Yan ay common fishing ground at yan ay hindi pwedeng ideklara na pagmamay-ari ng isa o ninumang bansa. Saan doon ang sinasabi na in-award sa atin? Yes, technically, nullified po ang 9-dash line na claim ng China, but it does not mean atin yun. That's why mayroon pong maritime dispute. And so, the same is existing between China and Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Thailand,
and Brunei, and yet maayos at malinaw ang kanilang ugnayang pang-negosyo, ugnayang pang-diplomatiko, at ugnayang pang-ekonomiya, including po ang kanilang ugnayan bilang bansa sa bansa. Why can't we do the same? Kasi itong tarantadong Marcos Jr. at ang kanyang mga alipuris na mga bulastog nagpapadikta sa Amerika na kalabanin ang China. Di na pag-iwanan tayo, more than 2 million tourists na mga Chinese ang nawala every year since 2023 hanggang ngayon, that cost us more than $2 billion of revenue na hindi pumasok. At sana punta yan sa karatig bansa natin. At ang 32% expansion of investment ng China, zero ang napunta sa Pilipinas. Samantalang sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, doon po ang mga investments. Kaya lumago sila na pag-iwanan tayo. Magandang pag-usapan sana, no? Mga kababayan, sinong tinalaga ni BBM sa mga posisyon kung hindi na siyang presidente? Yun nga ang problema, Kimura Dolores. He should be declared incapacitated kung yan ang katotohanan. Hindi dapat yan itinatago. Ayan. Sapagkat yan ay national public interest, yan po ay national security concern. Subalit kung ayaw nilang aminin at itatago nila, ang katarungan at karma, pwedeng mamatay siya. Kung malubha yan, paano nila itatago ang bangkay ng presidente at ipipilit nilang buhay pa siya? Napakahirap po niyan, ano? Di ba? Or, kakalad ka rin siya ng taong bayan palabas ng Malacanang sapagkat siya ang pinakasentrong pinagmulan ng pagkalugmok ng buong bayan at ng malawakang korupsyon at pagnanakaw sapagkat siyang pasimuno at mastermind kasama ang kanyang asawa, pamilya, lalo ng pinsan niyang mandurubo na si Romualdez. Magbabalik po, sabi ni Maria Fema Duterte, thank you Ma'am Fema, karma is real. And when karma strikes, no one can prevent universal justice. Mangyayari at mangyayari yan. Mga kababayan, ang issue po ng kalusugan ng presidente ngayon ay hindi diversion issue. Kadugtong po ito sa pananagutan niya sa taong bayan at kadugtong ito ng panawagang lumayas na siya sa puder at dapat nang masunod ang constitutional line of succession para hindi lubusang malugmok at maigupo sa kahirapan at pagkawasak ang ating buong lipunan at buong gobyerno dahil ang pinaka-problema ay ang gobyerno mismo ni Marcos at Romualdez. And that is the issue right now, pinagtatakpan nila ang real health and medical condition ni Marcos dahil takot na takot sila na isa na namang Duterte brand of leadership ang maluluklok sa kapangyarihan kapag sinunod po ang katotohanan na nakasaad sa saligang batas na kapag nag-resign, namatay, na-impeach at na-convict o kaya ay napatalsik o kaya man ay rendered incapacitated si Marcos Jr., there is no other choice but to follow the constitutional line of succession. And that is going to be Sara Duterte, who is going to be the next president. Yan ang bangungot ni Marcos, ni Lisa Araneta, at ng mga magnanakaw nilang grupo na sindikato, kaya nila itinatago ang kalusugang kalagayan ni Marcos Jr.